pag-uusapan ngayon, no? Kasi mismo po itong si Digong mismo, nilaglag po itong si Pulong, 'di ba? Kulang na lang po ikahiya po ni Digong si Pulong kasi tamad, 'di ba? Palaging absent, 'di ba? Full. Oh, 'di ba? Kongresista ka pa naman, 'di ba? Anong magagawa mo kung palagi kang absent, 'di ba? Anong magiging ambag mo sa Pilipinas kung palagi kang absent? Sige nga, 'di ba? Itong si Pulong mga pre, matapang lang po ito kapag ini-interview ng mga vlogger, mga DDS vloggers, pag sa media, kasi siya yung bida doon. 'Di ba? Pero pag sa kongreso na po, kahit po anino niyan, kahit kaluluwan niyan, ay hindi nyo po makikita. Yeah? Hindi nyo po mararamdaman dyan sa loob ng kongreso itong si Pulong Duterte, also known as Iyot Man. Diba? Ito tatay niya na mismo yung nagsabi. At tumpak po, hindi po ito joke ng tatay niya ha. Kasi tumpak po, wala naman talaga sa kongreso. Absent. Laging absent yan sa kongreso. Diba? Nasaan po si Pulong? Pag may pagpupulong po sa kongreso, nasaan po siya? Pulong po yung pangalan, pero pag may pagpupulong, wala po siya sa pagpupulong. Diba? Absent po ang inyong pinaka magaling, manlinlang na idolo. Kung Pulong absent, diba? So, dapat po dito tanggalin na ito bilang kongresista. 'Di ba? Dapat matanggal na 'to kasi tangina anong ambag mo kung ikaw ay absent ng absent, 'di ba? Kaya ka nga ang paglilingkuran mo nga taong bayan. Hindi mo naman kailangan na tumakbo para maging kongresista para magpasarap lang sa buhay. 'Di ba? Ang paglilingkuran mo taong bayan eh. Pero anong ginagawa mo? Nasaan ka? Nasaan ka nung mga oras na yon? 'Di ba? Hindi ka namin maramdaman. 'Di ba? Nasaan kaya ito, mga pre? Kasi hindi po natin ramdam. Itong kanilang iniidolo. Hindi po natin ramdam eh. Absent. Ang taong bayan nag-e-expect na baka pumasok to. Ayun, kahit anino po wala. Ayan tatay na po mismo yung nagsabi. Hindi po gawa-gawa ni Ballpoint Man. Randy, shoutout kay Randy hindi po gawa-gawa ng kung sino yan. Tatay niya po mismo yung nagsalita dyan. Okay? Okay yung mga pre, ano po yun yung reaction dito? Ayun po dito, Paulo is running unopposed for Davao City 1st District Congressman. Davao City Mayor Inday Duterte, the incoming, if God wills, it Basti Duterte, and the incoming, if he's even coming at all. The 1st District, is that him? Is that Pulong? Napatanong pa si Digong no? Is Pulong here? Where is he? What a lazy fool, Duterte said in his speech. Tatay na mismo yung naglaglag kay Pulong. Tatay na po mismo. Ako'y maniniwala sa sa pagkakataong ito, maniniwala ako kay Digong. Kasi legit naman talaga natamad si Pulong, yung anak niya. Tamad naman talaga. Ano pang aasahan ng taong bayan dyan? Kung pabunjing-bunjing lang, tulog lang sa pansit yan, iiyot sa gabi. Pag nakaiyot na sa gabi, bukas, absent. Pasarap sa gabi, tagay-tagay sa gabi, bukas absent. Alam nyo, kapag ikaw ay isang mambabatas, hindi mo po kailangan maglasing. Kasi may trabaho ka po, may obligasyon ka sa iyong distrito, sa taong bayan, sa Pilipinas. May obligasyon ka, hindi mo kailangan maglasing, umiyot ng babae. Kami pwede pa kaming umiyot ng babae, kami. Wala namang kaming katungkulan sa gobyerno. Ikaw, hindi ka pwede.
Kami pwede, kahit maglasing kami hanggang umaga, pwede. Ha? Pero itong si Pulong Duterte po, wala na po ito sa tamang pag-iisip. 'Di ba? Wala na. Ang iniisip nito po, kailangan lang may kapangyarihan ako, kailangan untouchable ako, kailangan maangas ako. Kailangan ang pamilya namin nasa posisyon palagi, nasa kapangyarihan palagi. Para kami yung mang-aapi sa taong bayan. Para kami palagi yung bida. Kala nila bida pala. So kayo mga pre, anong inyong reaction? Comment down below. Ano yung komento? Comment down below mga pre. So ngayon, no? Ito naman po, idugtong po natin ito. Itong balitang ito. Ito po, ayon po ito sa Diskaya, ha? Diskaya clarifies no direct transaction with Romualdez Zaldico. Okay. Nadawit po dito, yung na-mention po dito yung pangalan ni Martin Romualdez at si Zaldico. Si Martin Romualdez, kahit ano pa pong pagtampisaw ng mga DDS dyan, wala po silang makitang ebidensya. Kasi nandito naman po siya sa Pilipinas, handang humarap sa mga investigasyon. Sa ICI din, malinis si Zaldico. Diba? Pero si Romualdez. Pero pagdating dito kay Zaldico, ito yung domain ng Pilipinas. Ito yung kulangot ng Pilipinas, itong si Zaldico. Si Martin Romualdez, mga pre, umaharap yan sa investigasyon. ICI, malinis. Pero pagdating kay Zaldico, wala na, finish na. Ha? Si Diskaya po yung nagsabi niyan. Sino po ito ni si Diskaya? Si Diskaya po ay pumaldo noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Okay? Kontraktor po ito, Kasi tinanong po siya ni Bato, si Diskaya, kailan ka ba nagsimulang pumaldo? Kailan ka ba nagsimulang nakilala? Sabi niya, 2016 po. Sino ba yung nanunungkulan noong 2016? Di ba si Digong? Si Digong, di ba? Siya po ang nagpayaman kay Diskaya. Pansin nyo, sa panahon ni Digong, tahimik lahat. Akala natin walang gulo. Kasi ang mga magnanakaw nagkakaisa. Okay? Magnanakaw si Digong. Hindi magsasalita yung iba kasi may parte din. Kaya tahimik. Si Zaldico, nagnanakaw. Hindi rin magsasalita si Digong. Kasi pare-pareho silang magnanakaw. Ayan, kinaklaro ko lang po kung sino-sino yung mga magnanakaw na alam natin. Pagdating naman po kay Martin Romualdez, nasa Pilipinas naman po siya. Pag pinapatawag ng ating gobyerno, handa naman po siyang makipagtulungan. Diba? Yun po yun. Pero ibahin niyo po si Zaldico, alam niyo talaga pag guilty, tatakas agad ng Pilipinas pati yung pamilya niya, dala. Yung pamilya niya na nakinabang sa pera ng taong bayan. Yung kanyang anak, pamilya, asawa. Ikaw, Zaldico, utang ina mo ka, Utang ina mo, Zaldico. Yung pamilya mo nakinabang sa pera ng taong bayan. Imbis, walang buhay na mawawala. Pero dahil sa kagahaman mo sa salapi, maraming namatay na mga Pilipino dahil sa baha. Kasi imbis para sa flood control, saan po napunta? Sa kanila pong mga bulsa at tiyan. Di pa kayo sana na inuod sana yung tiyan nyo. Sama mo na yung buong pamilya mo. Hindi ba sumasakit yung tiyan nyo? Kumakain kayo ng masasarap habang may mga patay sa Pilipinas dahil sa baha? Utang ina mo, Zaldico, pakyo ka. Saksak mo yan sa kukote mo. Diba? Tangina. Yung Pilipinas, naghihirap. Bakit tatanungin ako ngayon nila ng mga DDS? Bulpot man, bakit concerned ka ba sa Pilipinas? Anong gusto niyong gawin ko? Suportahan ko yung pagnanakaw nila? Mas mabuti na maging concern ka. Kumpara sumuporta ka sa mga pagnanakaw ng mga yan. Mga tarantado.
Ay, nako. Ay, kayo mga pre, ano po yung inyong reaction dito? Comment down below para naman po mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon at kanya-kanyang opinion. Ayan. And then, yun na nga, no, bago tayo mag-move sa next topic natin, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Ayan. Ayan na, may ano po tayo dyan. Oh, may TikTok tayo dyan. May Facebook tayo dyan. O yung Facebook po natin, dalawa. O Ballpoint Man 2.0 and Ballpoint Man 3.0. And sa TikTok naman po, Ballpoint Man 2.0. At sa YouTube naman, sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, o like na po kayo dyan. Diba? O may babasahin po tayong tangang inutil. Okay, sino to? O si MacGyver. O, ang sabi niya, ang napaka natibong face bulager ni Bangags. O, tingnan nyo yung sino yung nabangag, si Digong. O, nasan po si Digong ngayon? Nandun po. Iniiyot po ni Digong yung pintuan ngayon kasi nag-ano na po siya. Tigang na po. O, yung tatay mo, tingnan mo sa hig, iniiyot na yung pintuan, binibimbang doon. Gusto sana niya puno ng saging. Wala man siya matiraw ng puno ng saging doon. Kaya yung pintuan na lang yung iyutin. No? Iyutin mo. Digong, magpakasarap ka dyan, ha? O, gawin mong asawa yung pintuan. Yung pututoy mo, paipit mo na lang doon. O, ganun lang. Ay, nako. O, so nga, next topic po tayo mga pre. May DDS na biglang umiyak no? O, bigla na magko-comment. Gigi mong pamputa.